Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa grupo na nagsagawa ng ekspedisyon para kumuha ng sample sa mga natitirang dinosaur upang gumawa ng gamot, ngunit hindi naging madali ang pinagdaanan nila matapos makaharap ang mga mapanganib na hayop. Ang pelikulang ito ay ang American science fiction action film na ipinalabas 2025 na pinamagatang Jurassic World Rebirth. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Taong 2008, sa Île Saint-Hubert east of French Guiana, ang kumpanyang InGen may itinayong laboratorio sa isla para sa research ng dinosaur at nagsasagawa ng genetic experiment. Ngunit sa kapabayaan ng isang scientist nagkakompromiso ang security ng lab, nakawala ang mutated dinosaur na tinatawag na D-Rex na pumatay sa scientist dahilan ng sapilitang inabandona ng lahat ang isla. Sa kasalukuyan, ang executive ng pharmaceutical company na Parker Genex na si Martin Krebs may pinaplanong research. Ang dating ex-military operative na si Zora Bennett kinuntak niya para sa isang misyon, doon ipinaliwanag ni Martin na nagde-develop sila ng bagong gamot na lunas para sa sakit sa puso. Inakala ni Zora na pagnanakaw lang ng impormasyon ang ipapagawa sa kanya, pero laking gulat nito nang malaman na patungkol sa mga dinosaurs na masyadong mapanganib. Tumanggi si Zora sa alok na trabaho, ngunit sinundan siya ni Martin na nakahandang magbayad ng $10 milyong sa serbisyo nito, dahil sa laking halaga pumayag na si Zora na gawin ang trabaho. Dinala siya ni Martin sa paleontologist doctor na si Henry Lamas na nag-aaral ng mga buto ng dinosaur, dahil ito ang nakakaalam sa bagong tuklas na gamot na makukuha lang sa natitirang 3 pinakamalalaking species ng dinosaurs. Kailangan nilang makakuha ng blood samples ng mga nasabing dinosaurs, pero walang alam ang doktor na gusto siyang isama ni Martin at wala rin siyang balak lalo na't ilegal ang kanilang plano. Hinikayat ni Martin ang doktor para makakita ng totoong dinosaur sa gubat hindi lang sa mga zoo, napaisip ang doktor dahil sa pagmamahal niya sa hayop at pumayag na din kalaunan. Pagkatapos nagpunta ang nabuong grupo sa South America para makausap ang kaibigan ni Zora na dati niya ring kasamahan na si Duncan para sa ekspedisyon, ngunit bigla itong tumanggi sa napag-usapan nila sa telepono dahil masyado daw delikado para sa kanyang bangka. Kinumbinsi ni Zora si Martin na doblehin ang ibabayad niya at siya na ang bahala kay Duncan at sa crew nito. Wala nang magawa si Martin kundi pumayag para lang maituloy ang ekspedisyon. Dumating din ang kaibigan ni Zora na si Bobby para sa kanilang dagdag seguridad. Linanong mabuti ng grupo ang gagawin dahil sikreto lang ang kanilang misyon at agarang umalis para sa mahaba-habang paglalakbay habang itinuro ng doktor ang pagkuha ng sample gamit ang imbensyon niya. Samantala sa ibang bahagi ng karagatan, isang pamilya ang nasa bangka para tawirin ang Atlantic Ocean sa pangunguna ng kanilang ama na si Ruben, panganay na si Teresa, ang kasintahan nito na si Xavier at bunsong anak na si Bella. Hindi masyadong gusto ni Ruben ang kasintahan ng anak dahil sa pagiging tamad, pero hinayaan niya na lang ito alang-alang sa anak. Sa di kalayuan, may nakitang lumalangoy si Teresa hanggang sa biglang may kung anong bumunggo sa kanila. Lumabas ang isang uri ng aquatic dinosaurs na mosasaur at inatake ang bangka dahilan ng pagtagilid nito. Agarang pinaakyat ni Ruben ang mga anak sa ligtas at pinakuha kay Xavier ang radyo sa loob, ngunit tuluyan ng tumaob ang bangka buti na lang nagawang makaligtas ng lahat. Balik sa grupo patuloy pa din sila sa paglalakbay sa kanilang destinasyon, si Zora nakita ng doktor na tila umiiyak sa labas, nakakaranas pala ito ng trauma sa huling misyon na pumatay sa mga kasamahan. Kinabukasan, naabutan ni Duncan sa bridge ang kasamahan na natutulog pero bigla niyang napansin sa radyo na may nangangailangan ng tulong, ngunit mayroon itong kalayuan sa kanilang lokasyon. Tutol ang mga kasamahan niya sa binabalak na bumalik pero ipinagpilitan ni Duncan na magsagawa ng rescue operation, at iginiit kay Martin na kanya ang bangka kaya siya ang masusunod. Kalaunan, narating na din nila ang lokasyon ng lumubog na bangka at matagumpay na nailigtas ang pamilya. Ikinwento nila ang nangyari na inatake sila ng kung anong hayop na napag-alamang mosasaur. Agad na bumalik sa misyon ang grupo para sa kanilang pakay na ipinagtataka ng pamilya kung ano ang ginagawa nila sa lugar, biglang lumabas sa navigation radar ang hinahanap na mosasaur at inatake ang bangka. Agarang isinagawa ng grupo ang balak na pagkuha ng sample, hinabol nila ito habang si Zora ang gagawa sa pagkuha sa gabay ng doktor.
Nilapitan ito ni Duncan upang masigurong matatamaan ngunit bigla itong lumubog. Paglutang tinamaan ng hampas ng tubig si Zora at hindi sadyang naiputok niya ang pangkuha ng sample. Nang sumunod binangga na naman ang bangka na muntikan na niyang ikinahulog, pero nakakuha si Zora ng pagkakataon na maisagawa ang pagkuha ng sample na matagumpay nilang nagawa. Maya-maya pa sa loob kinausap ng doktor si Zora, iniisip niya kasing wag nang ibigay sa kumpanya ni Martin ang sample dahil ibebenta nila ito ng mahal na sana mapapakinabangan ng lahat hindi lang para sa may pera, ngunit hindi pumayag si Zora dahil binayaran sila para rito. Sa labas biglang nagsidatingan ang aquatic dinosaur na Spinosaur at pinalibutan ng bangka. Lumabas si Bobby upang itaboy ang mga ito ngunit inatake siya at kinain habang bumalik na naman ang mosasaur na inatake ang bangka. Sa lakas ng impact tumagilid sila na muntikan ng ikahulog ng bata kung hindi nailigtas ng ama. Dahil sa dala na panganib ng mga aquatic dinosaur dinala na ni Duncan ang bangka patungo sa isla upang makaiwas. Agara namang pinaghanda ni Zora ang lahat sa pagtalon habang patuloy pa din silang hinahabol. Inutusan na ni Ruben ang anak na humingi ng saklolo gamit ang radyo sa kinauukulan, ngunit pinigilan ito ni Martin upang protektahan ang misyon nila sa otoridad. Nag-agawan ng dalawa sa radyo dahilan ng malaglag si Teresa, nakita ito ni Martin pero sinadya niyang hindi tulungan hanggang sa mahulog ang dalaga na agad namang sinundan ni Xavier upang iligtas ang kasintahan. Nanganganib na ngayong bumangga ang bangka sa baybayin, tumalon na din si Ruben kasama ang bunsong anak sa kabila ng pagpigil ni Zora na kailangan nilang magsama-sama. Inatake na naman ang bangka kaya sumadsad ito sa gilid ng pangpang na lalong nagpasira ng makina. Pinatalo na ni Duncan ang lahat sa dagat hanggang sa dumiretso ito sa pangpang. Nakaligtas ang pamilya na ngayon magkakasama na napadpad sa ibang bahagi ng isla. Nakarating din ang grupo sa baybayin dala-dala ang mga kagamitan habang hindi na mapakinabangan ni Duncan ang bangka. Subalit habang nakaahon na ang lahat, inatake ang kasamahan nila ng Spinosaur at hindi na nila ito nailigtas pa. Ganun pa man, nagpatuloy na ang grupo dahil naroon na sila at tatapusin na lang ang misyon habang inaalala ni Duncan kung nakaligtas ang pamilya. Ang tanging paraan lang para makaalis sa isla ay antayin ang kinuntak ni Zora na helicopter bago pa sila umalis, na pag hindi sila makontak automatic silang pupuntahan sa loob ng 24 oras. Sa ngayon, ang pamilya nakakita ng mga tubo sa isla. Umaasa si Ruben na pag sinundan nila ito mararating nila ang sinasabing mga naninirahan sa lugar para makahingi ng tulong at sinimulan ang paglalakbay. Habang nagpatuloy din sa paglalakad ang grupo para sa pangalawang sample, ipinagtataka ni Zora kung paano nahulog ang babae sa bangka kanina, hinala niyang may kinalaman si Martin pero itinanggi niya ito. Samantala, ang bata may nakitang maliit na dinosaur ngunit pinaalis ito ng kapatid. Nagpasalamat naman si Ruben kay Xavier sa pagligtas niya sa anak kahit hirap siyang tanggapin ito. Habang nasa gitna ng gubat ang grupo nagpaiwan si Martin para kumuha ng maiinom, nakita niya doon ang bumagsak na helicopter sa itaas at nakakuha ng baril. Nagpapahinga naman ngayon ang pamilya sa pagod sa paglalakad, nagbago na din ang tingin ni Ruben kay Xavier dahil sa pagligtas nito sa anak at unti-unti nang nagugustuhan. Kinabukasan habang nagpatuloy ang grupo, natagpuan na nila ang pangalawang hinahanap na dinosaur na Titanosaur para kuhanan ng sample. Hindi makapaniwala ang doktor na makita niya ito na naninirahan ng malaya, doon na isinagawa ni Zora ang pagkuha ng sample na walang kahirap-hirap niyang nagawa dahil mabait ang uri ng dinosaur, isa na lang ang kailangan nila na matatagpuan sa itaas ng bangin. Nang magpatuloy na din ang pamilya sumunod sa kanila ang maliit na dinosaur, kinuha na ito ng bunso para iuwi at pinangalan ng Dolores subalit nahulog sila sa bangin. Napadpad ang mga ito sa isang lugar at may nakitang bangka, masakit ang paa ng ama kaya ang dalaga na ang naglakas loob na kuhanin sa tawid ng ilog ngunit biglang lumabas ang T-Rex na natutulog. Nagdahan-dahan siya para marating ang bangka subalit kalahati lang pala ito, buti na lang may nakita siyang emergency raft at ito ang dinala niya. Nang buksan biglang naglaho ang T-Rex at lumabas sa likuran pero hindi sila napansin. Agad na sumakay ang pamilya ngunit nang paalis sila nakita ang mga ito ng T-Rex. Hinabol sila na sobrang bilis palang lumangoy at itinaob ang rubber boat na humantong sa pagkakaanod ng lahat sa ilog. Hinabol si Ruben pero nagawa niyang makatakas kasama ang magkasintahan at nagtago sa mga bato. Naiwan ang bunso niyang anak na nasa ilalim ng rubber boat na inaatake ng T-Rex pero nagawang makalangoy ni Bella patungo sa ama at nagtago. Sa mga oras ding yun narating na ng grupo ang pangatlong kukuhanan ng sample,
balak nilang kumuha na lang sa itlog ng pterosaur na naninirahan sa gilid ng bangin. Bumaba sila sa bangin sa kabila ng takot ang doktor sa matataas. Napansin naman ni Duncan na may daan pala pababa hanggang sa marating ng tatlo ang kuweba. Natagpuan nila sa loob ang mga itlog at kumuha ng sample ngunit dumating ang pterosaur. Inatake sila nito dahilan ng mahulog ang sample sa takot, buti na lang lumabas subalit hinabol ang kasamahan na agad tinulungan ni Duncan at Marty na makaakyat. Pero nahila ang tali ng doktor na muntik na nitong ikinahulog. Tinulungan siya ni Zora na makaligtas ngunit pinilit ng doktor na makuha ang sample na nasa gilid ng bangin. Kinain naman ang kasamahan ni Duncan pagdating sa itaas, nang sila na ang inatake nakapagtago ang mga ito sa daan ng kuweba habang nakuha din ng doktor ang sample ngunit lumipad. Naputol ang tali niya kaya nahulog ito sa bangin pero nagawa niyang makaligtas at nakasunod din ang iba sa kanya na matagumpay na nakuha ang sample. Kalaunan, ang pamilya nakarating na sa lumang laboratorio at naghanap ng mahihinga ng tulong, hindi nagtagal nakarating din ang grupo at nakita ang mga bakas ng paa ngunit walang iniisip si Martin kundi ang sarili. Pero naghanap ang mga ito hanggang sa nagkita-kita din sila sa wakas at doon nabunyag na si Martin ang may kagagawan sa pagkahulog ng dalaga, subalit naglabas ito ng baril at kinuha ang sample upang siya na ang magdadala habang mag-aantay ng helicopter. Biglang may narinig silang ingay at bumukas ang mga ilaw sa buong lugar. Dahil dito nagsilapitan ang mga hybrid na dinosaur kaya nagkanya-kanyang tago na ang lahat. Ang pamilya napadpad sa loob ng lumang convenience store, ngunit nasundan pala sila doon buti na lang nakapagtago ang mga ito sa drainage na isang tunnel. Nalaman naman ni Duncan na may tunnel na konektado sa buong isla, may nakita siyang bangka sa dulo na pwede nilang magamit sa pagtakas subalit biglang may lumabas na malaking dinosaur. Sa labas, parating na ang helicopter na sinusubukan silang hanapin, nasa ilalim pa din si Zora nagtatago ngunit kinuha ni Martin ang sasakyan para tumakas buti na lang nagawa nitong makapagtago. Ang dinosaur narinig na may tao sa ilalim ng tunnel kaya nagtungo ito doon, nang makita ni Zora sinundan niya din ito sa loob. Nang walang makitang tao ang helicopter balak na sana nilang umalis, lumabas ang doktor at kinuha ang atensyon nila buti na lang may nakita siyang flare, bumalik ang helicopter nang makita ito subalit inatake sila ng hybrid na D-Rex. Nang makita ito ni Duncan pumasok na din sila sa tunnel upang doon dumaan patungo sa daungan, habang tumatakas pa din si Martin gamit ang nakuhang sasakyan. Nakasunod naman si Zora sa kanila na tamang-tama ang pagdating niya at napatay nito ang dinosaur na sumusunod sa pamilya. Kalaunan, narating na nila ang dulo ng tunnel subalit hindi kasya ang mga ito sa gate, parating na din ang iba pang dinosaur buti na lang nagkasya ang bata ngunit biglang dumating ang D-Rex na ikinatakot ng lahat, pinabuksan ng ama sa anak ang gate kung saan nakaharap na sa kanila ang bunganga ng D-Rex pero dumating si Martin kaya naagaw nito ang atensyon at siya ang inatake ng hybrid dinosaur. Nakuha naman ni Zora ang sample at agarang tumakas. Tumuloy na sila sa daungan ngunit may problema ang pagbaba ng bangka na lumikha lang ng ingay. Nakasunod doon ng D-Rex at nalagay sa panganib ang lahat pero kinuha ni Duncan ang atensyon ng D-Rex upang iligtas sila sa pagsasakripisyo nito sa sarili. Gusto mang pigilan ni Zora ang kaibigan pero ayaw itong magpaawat, sa pilitan niya nalang ibinaba ang bangka habang nagpapahabol si Duncan. Nang makakuha ng masasakyan ayaw din itong gumana at patungo na din sa kanila ang dinosaur, buti na lang nagawang mapa-andar ni Ruben bago sila inatake at matagumpay silang nakatakas habang ikinalugmok ni Zora ang pagkawala ng kaibigan. Bago pa sila tuluyang nakalayo biglang may lumipad na flare sa itaas, agaran silang bumalik kung saan naroon si Duncan na matagumpay na nakaligtas. Nang pauwi na, sumang-ayon na si Zora sa doktor na ibigay sa lahat ang nakuhang sample upang mapakinabangan ng buong mundo. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!